Tahimik ang umaga. Walang buzz ng notification. Walang chat na good morning. Walang tawag. Walang plano. Para bang biglang napakatahimik ng mundo. At sa katahimikang yon, may biglang kumakatok. Hindi sa pintuan, kundi sa loob mo. Isang mahina pero malinaw na bulong. Bakit parang wala akong halaga? Ito ang sandali na karamihan sa lalaki, natataranta. Agad kinukuha ang cellphone, nagso-scroll, nagte-text sa kung sino man, basta may kausap. Kahit di naman dapat, para lang may maramdamang connection, para lang matakpan ang katahimikan. Kasi sa mata ng lipunan, kapag wala kang kausap, may mali sa'yo. Kapag walang babaeng naghahanap sa'yo, kapag walang tropang nag-aaya, ibig sabihin, wala kang halaga, wala kang silbi, wala kang saysay. Pero paano kung mali sila? Paano kung ang katahimikan ay hindi sumpa kundi regalo? Paano kung ito ang pinto, hindi palabas, kundi papasok sa sarili mo? Karamihan sa atin ay natutong matakot sa pag-iisa. Parang kabog sa dibdib kapag wala kang ginagawa, kapag walang humihingi ng oras mo, kapag wala kang kailangang puntahan. Pero sa totoo lang, yung takot na yan, hindi sa katahimikan, kundi sa sarili mong boses na ngayon mo lang naririnig. Hindi lahat kayang pakinggan yan. Hindi lahat lalaking kayang harapin ang sarili sa salamin. Walang filter, walang performance. Pero kung isa ka sa kakaunti na hindi tumatakbo, kundi humihinto, na hindi naghahanap ng ingay, kundi niyayakap ang katahimikan, ikaw ang lalaki na hindi mahina. Ikaw ang lalaking mapanganib. Dahil ang lalaking komportable sa katahimikan, yun ang lalaking bumubuo ng bagay na hindi nakikita ng iba. Paninindigan. Kalma. Focus. Lalim. Ito ang kwento para sa'yo. Kung sawa ka ng palaging huli, sawa ka ng umarte para lang magustuhan, sawa ka ng baguhin ang sarili para magkasya sa mundong hindi na swak sa'yo. Ito ang simula ng bagong ikaw. Sa mundo ng ingay, likes, validation, at instant na atensyon, ang lalaking tumitigil, tumatahimik, at bumabalik sa sarili, yan ang hindi makakalimutan. Hindi ito isolation, ito ay reclamation. Pagbawi, pagbabalik, pagbangon. Kaya bago tayo magsimula sa mga aral ng stoic na buhay, gusto kong mag-comment ka ng isang pangungusap, isang linya ng desisyon. Pinili ko ang katahimikan para palakasin ang sarili ko. Hindi dahil maganda pakinggan, kundi dahil sawa ka ng magtago. Sawa ka ng humabol, at ngayon handa ka ng magsimula. Ito na ang guhit sa buhangin. Ang linya kung saan ang dating ikaw ay titigil at ang bagong ikaw magsisimula. Number 1. Takot sa katahimikan. Tahimik ang paligid, wala kang kausap, walang tumatawag, wala kang ginagawa, at sa sobrang katahimikan, parang may bumabalot na bigat sa dibdib mo. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero alam mong nandoon. Ito ang sandaling ayaw maranasan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi dahil boring, hindi dahil walang kasama, kundi dahil may bumubulong na mga tinig sa loob, at sa wakas, wala ka ng distractions para takasan sila. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kinatatakutan ang pagiging mag-isa. Hindi naman yung walang karelasyon o walang ka-chat ang tunay na nagpapagulo ng isipan mo. Ang tunay na kinatatakutan mo ay ang sarili mong mga iniisip. Ang katotohanan na sumisilip kapag tahimik na ang lahat. Diyan nagiging mapanganib ang katahimikan kasi hindi ito nagsisigaw, hindi ito nagyayabang. Tahimik lang siya pero diretsyong tumatama sa kaluluwa. Parang salamin ang katahimikan at kapag tumingin ka, hindi yung version mong palaging may filter ang makikita mo. Makikita mo yung mga pangakong binitiwan mo sa sarili mo na hindi mo tinupad. Yung babaeng hindi mo nilaban. Yung oportunidad na pinakawalan mo dahil natakot ka. Yung paulit-ulit mong pagpapanggap na ayos ka lang. Kahit hindi naman talaga. At sa sobrang dami ng iniwasan mong harapin, lahat yan bumabalik sa isang iglap, sa katahimikan. Kaya maraming lalaki ang hindi mapakali kapag walang ginagawa. Sila yung laging may ka-text, may nililigawan agad pagkatapos ng breakup, may bagong project kahit di pa tapos yung una. Hindi dahil goal-oriented sila, kundi dahil tumatakbo sila. Hindi tumatakbo palayo sa mundo. Tumatakbo sila palayo sa sarili nila. Ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa pagiging matatag sa harap ng mundo. Mas malalim pa roon. Ito ay tungkol sa kakayahang umupo sa gitna ng bagyo ng sarili mong isip at manatili. Hindi para maging martir, kundi para sa unang pagkakataon sa buhay mo, makinig sa sarili mong boses na matagal mo nang iniwasan.
Katahimikan ang pintuan ng pagbabago, pero hindi lahat kayang buksan ito. Dahil kapag binuksan mo ang pinto ng katahimikan, sasalubungin ka ng lahat ng bagay na inilibing mo. Guilt, regret, takot, kawalan ng direksyon, tanong na matagal mong iniiwasan. Ano ba talaga ang gusto ko? Bakit parang paulit-ulit lang ang nangyayari sa buhay ko? Sino ba ako kapag wala na akong kailangang patunayan? Marami sa atin ay mas pipiliin pa ang toxic na relasyon, ang walang patutunguhang trabaho o kahit ang pagiging abala sa walang kwentang bagay kaysa upuan ng katahimikan at pakinggan ang sariling isip. Bakit? Kasi mas madali ang performance kaysa authenticity. Mas madali ang pagpapanggap kaysa pagharap sa sugat. Pero dito ka sinusubok bilang lalaki. Kapag nakaupo ka sa katahimikan at walang pumapalakpak, kapag wala kang sinusuyo, wala kang nililigawan, at wala kang inaasahang validation mula sa iba. Kapag ikaw at ang sarili mong isip lang ang magkasama at pinili mong huwag tumakbo. Ito ang pinakapundasyon ng Stoicism. Ang paninindigang hindi bumabase sa gulo ng paligid, kundi sa katahimikan sa loob. Hindi mo kailangang sumigaw para maging matatag. Hindi mo kailangang mag-post para magpakatotoo. Minsan, ang tunay na katapangan ay yung kaya mong aminin sa sarili mo na may mga parte sa'yo na kailangang ayusin at hindi mo kailangang ikahiya yon. Oo, masakit. Hindi madali. Pero tandaan mo ito. Ang lalaking marunong manahimik ay hindi mahina. Siya ang pinakamalakas. Dahil siya lang ang may tapang harapin ang sarili ng walang alinlangan. Kaya sa susunod na maramdaman mo ulit yung mabigat na silence, huwag mong takasan. Huwag mong i-text si ex. Huwag kang maghanap agad ng kapalit. Huwag mong burahin ang bigat gamit ang scroll o swipe. Umupo ka, huminga ka, hayaan mong bumalik ang mga tanong, hayaan mong maramdaman ang sakit, at hayaan mong malinawan ka, hindi dahil may sumagot, kundi dahil ikaw na mismo ang nagdesisyong makinig. Sa katahimikan, dyan nagsisimula ang tunay na clarity. Hindi ito instant, walang dramatic na music, pero may dumarating. Isang boses na mahina pero buo. Kaya mo ito. Nandito ka pa, hindi pa tapos ang laban mo. At yan ang boses ng stoic na lalaki. Hindi laging sigaw, pero laging totoo. Habang ang iba ay patuloy sa paghahanap ng atensyon at validation, ikaw tahimik na bumabalik sa sarili mong sentro. Hindi para maging perpekto, kundi para maging buo. Number 2, approval detox. May tanong ako sa'yo bro, gaano kadalas mong chine-check ang phone mo? Hindi para sa balita, hindi para sa trabaho, kundi para lang tingnan kung may nag-like, may nag-reply, o may nag-chat. Gaano kadalas mong ini-edit ang sarili mo para lang magustuhan ng ibang tao? Yung tipong may opinion ka, pero tinago mo kasi baka ma-judge. Yung gusto mong umalis, pero nanatili ka kasi ayaw mong masabihang suplado. Kung relate ka, hindi ka nag-iisa. Karamihan sa atin ay lumaki sa kulturang tinuturo sa atin na ang halaga natin ay nakabase sa reaksyon ng iba. Kung pinuri ka, magaling ka. Kung binaliwala ka, mali ka. Kung hindi ka napansin, parang wala kang kwenta. Dito nagsisimula ang tinatawag nating approval addiction. Tahimik, hindi halata, pero lason sa kaluluwa ng isang lalaki. Addiction sa validation. Hindi ito droga, hindi alak, pero kasing tapang ng epekto. Kasi inaakala mong harmless, pero unti-unti kang kinakain. Ang pagiging dependent sa validation ay unti-unting kumikitil sa tunay mong pagkatao. Ang masakit, hindi mo agad napapansin. Magsisimula lang sa maliit. Papalitan mo ang caption mo para mas relatable. Tatahimik ka kahit mali ang sinasabi ng iba para peaceful. Magpapakita ka ng kabaitan kahit hindi na totoo para lang hindi ka layuan. Akala mo strong ka kasi hindi ka nagkakaroon ng kaaway. Pero sa totoo lang, natuto ka lang magpakas, hindi magpanindigan. Kapag palagi mong hinahabol ang like, heart, react, at approval, unti-unti kang nawawala. Nagiging performer ka. At ang entablado, ang buong buhay mo. Pinapalitan mo ang lakas mo ng maskara. Pinapalitan mo ang dignidad mo ng please like me. Kaya pag nawala ang atensyon, pakiramdam mo wala ka na ring halaga. Kasi ang buong pagkatao mo, binuo mo sa palakpak ng iba. Pero may tanong akong seryoso. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo kailangang humingi ng permiso para lang maging totoo? Hanggang kailan mo ipagpapalit ang kalayaan mo kapalit ng likes, comments, at pabor? Lalaki ka hindi para magpasikat. Lalaki ka para tumindig kahit walang nanonood. Dito pumapasok ang stoic mindset. Ang stoic na lalaki, hindi nabubuhay sa applause.
nabubuhay siya sa alignment, sa paninindigan, sa prinsipyo, sa panloob na kompas. Kahit walang taong humahanga sa kanya, naninindigan siya. Kahit walang validation, tuloy siya sa direksyon niya. Bakit? Kasi hindi niya kinukuha ang halaga niya sa iba. Alam niyang hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Dahil ang tunay na respeto, hindi mo yan hinihingi, hindi mo yan dinidemand. Dumarating yan kusa kapag totoo kang naninindigan. Ngayon, paano ka lalaya? Approval detox. Oo, parang detox sa katawan. Pero ito, para sa kaluluwa. Una, tigilan mo ang kakasipat sa phone mo tuwing may free time. Maging intentional sa pag-check ng notifications, hindi dahil bored ka, kundi dahil may layunin. Pangalawa, simulan mong tanungin ang sarili mo. Ginagawa ko ba ito kasi naniniwala ako rito? O ginagawa ko ito para lang magustuhan ako? Yung tanong na yan pa lang, game changer na. Pangatlo, matutong magsabi ng hindi kahit may masasaktan. Minsan ang totoo, hindi ka unfair. Nagsasabi ka lang ng totoo. At kung ang taong kausap mo ay hindi kayang tanggapin yan, baka hindi mo rin sila kailangan sa paligid mo. Pang-apat, tanggapin mo na hindi lahat magugustuhan ka. At okay lang yon, dahil ang respeto ng ilang taong tunay, mas mabigat pa sa milyong palakpak na galing sa mga hindi ka naman talaga kilala. Sa umpisa, mahirap. Mararamdaman mong parang may kulang, parang biglang naging tahimik ang paligid mo. Pero tandaan mo, ang katahimikan na dulot ng pagiging totoo ay mas masarap kaysa ingay na dulot ng pagiging peke. Sa proseso ng approval detox, unti-unti mong maririnig ang boses na matagal nang natabunan, ang sarili mo. Yung boses na hindi nagsasalita para mapansin. Nagsasalita siya kasi kailangan niyang magsalita. Kapag naramdaman mo na ang tunay mong boses, hindi mo na kailangang sumabay sa ingay. Hindi mo na kailangang makisama para lang in ka. Kasi dala mo ang presensya na hindi nangangailangan ng permiso. Hindi ka na humihingi ng pansin, ikaw mismo ang pansin. At doon, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng hindi paghabol, saka ka nila mapapansin. Hindi dahil sumisigaw ka, kundi dahil matatag ka. Hindi ka na palaro, hindi ka napapansin, ikaw ay ikaw. At yan ang pinakamalakas na anyo ng isang lalaki. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, lalaki ka ba para purihin? O lalaki ka para tumindig kahit walang pumapalakpak? Kung handa ka nang pumili ng sarili mo, ito ang simula. Detox ka na sa approval, hindi madali pero worth it. Number 3, linaw mula sa pag-iisa. May mga sandali sa buhay ng lalaki kung kailan biglang tumatahimik ang lahat. Wala kang iniintay, wala kang hinahabol, wala kang kausap, wala ring distraction. Tahimik lang, walang drama, walang ingay. At sa katahimikan na yon, unti-unting lumilinaw ang isang bagay, ang sarili mo. Ang pag-iisa ay hindi sumpa, hindi rin ito kahinaan. Ito ang pinaka-epektibong paraan para matuklasan kung sino ka talaga sa labas ng mga label, likes, expectations at roles na isinusuot mo araw-araw. Karamihan sa atin masyadong abala. Abala sa trabaho, abala sa relasyon, abala sa pag-please sa ibang tao, abala sa paghabol sa mga layunin na hindi naman talaga atin. Pero kapag tinanggal mo lahat ng yon, ano ang natitira? Pag-iisa, katahimikan, kalayaan. Hindi ito paglayo sa mundo, kundi pagbabalik sa sarili mong sentro. Kapag naririnig mo na lang ang tibok ng puso mo at ang hinga mo sa gabi, doon mo mararamdaman ang tinatawag na linaw. Hindi dahil may nagsabi sa iyo kung sino ka, kundi dahil ikaw mismo ang huminto para tanungin, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Maraming lalaki ang takot sa pag-iisa. Kasi iniisip nila, kapag wala akong kasama, baka wala akong halaga. Pero sa stoic na pananaw, ang tunay na kalakasan ay yung hindi mo kailangan ng maraming tao para maramdaman mong buo ka. Ang taong buo kahit mag-isa, yon ang hindi matitinag. Yon ang hindi madaling manipulahin. Yon ang hindi natitinag kahit hindi siya maintindihan ng iba. Kapag tahimik na ang mundo, diyan mo maririnig ang mga tanong na matagal mo nang tinatakbuhan. Ito ba talaga ang buhay na gusto ko? Sino ang mga taong nagpapalakas sa akin at sino ang unti-unting sumisipsip ng lakas ko? Anong pangarap ang sinusunod ko? Sa akin ba talaga yon o sa dikta ng iba? Sa pag-iisa, natututo kang tumigil. At sa pagtigil, natututo kang makakita. Makakita ng mga relasyon na hindi na totoo. Makakita ng mga routine na hindi na aligned sa values mo. Makakita ng mga pangarap na hindi pala sa'yo nagsimula, kundi hiniram mo lang sa iba. Dito lumalabas ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki.
ang kapangyarihang piliin ang sarili ng walang galit at magpatuloy ng may direksyon. Kapag malinaw na sa'yo kung sino ka, hindi mo na kailangan ng validation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Kasi ang kilos mo na mismo ang nagsasalita. Tahimik, pero may bigat. Kalmado, pero may direksyon. Hindi nagpapaliwanag, pero naiintindihan. At kahit hindi maintindihan, ayos lang. Kasi hindi mo na layunin na intindihin ka ng lahat. Ang lalaking malinaw na sa sarili ay hindi madaling iligaw. Hindi na siya tumatakbo sa ingay, hindi na siya nagpapanggap. At higit sa lahat, hindi na siya nauubos kakaplis sa iba dahil malinaw na sa kanya kung sino siya. Hindi ito ibig sabihin na perpekto ka na. Ang linaw na ito ay hindi nangangahulugang wala ka ng pagkakamali. Ang ibig sabihin lang, hindi mo na tinatakbuhan ang katotohanan mo. Marunong ka nang tumingin sa salamin at sabihing, oo, ito ako, may sugat, may kahinaan, pero may direksyon, may prinsipyo, may paninindigan. At yan ang hindi matutumbasan ng kahit anong papuri o validation mula sa labas. Kapag malinaw ka na sa sarili mo, hindi ka na basta-basta natitinag ng opinyon ng iba. Hindi ka na basta-basta nadadala sa pressure ng social media. Hindi ka na basta-basta nagpapanggap para lang masabing okay ka. Kasi ang pagkatao mo, hindi na nabuo sa palakpak ng iba, kundi sa mga tahimik mong desisyon habang mag-isa ka. Linaw mula sa pag-iisa. Ito ang sandata ng mga lalaking hindi na kailangang sumigaw para mapansin, kundi tahimik na tinatahak ang daan nila at pinaparamdam ang presensya nila kahit walang salita. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong mapansin, ang pagiging tahimik pero totoo ay nagiging rare. At ang rare, yan ang hindi madaling baliwalain. Kaya kung nararamdaman mong parang nagiging tahimik ang mundo mo, huwag kang matakot. Baka hindi ito pagkalugmok. Baka ito na ang panawagan ng kaluluwa mo. Bumalik ka sa sarili mo. Baka hindi mo kailangan ng mas maraming likes. Baka kailangan mo lang ng mas malinaw na bakit. Baka hindi mo kailangan ng mas maraming babae. Baka kailangan mo lang ng respetong nagmumula sa sarili mo. Baka hindi mo kailangan ng mas maraming ingay. Baka kailangan mo lang ng katahimikan para maalala mo ulit kung sino ka. At kapag nahanap mo na yon, hindi mo na kailangang sabihin sa mundo. Kasi makikita nila, sa kilos mo, sa mata mo, sa presensya mo, na hindi ka na kagaya ng dati. Hindi ka na humahabol, hindi ka na nagpapaliwanag, hindi ka na nagpe-perform. Ikaw na, buo, tahimik, matatag. Tahimik ang paligid, hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil may nangyayari sa loob mo. Tahimik pero totoo. Hindi ito katahimikan ng kahinaan, kundi katahimikan ng paninindigan. Dito natin tatapusin ang kwento, pero dito rin talaga nagsisimula ang pagbabago. Ang lalaking marunong manahimik ay hindi mahina. Siya ang may pinakamatibay na pundasyon dahil hindi siya nabubuhay para mapansin, kundi para manatiling totoo sa sarili. Hindi siya madaling mag-react, hindi siya madaling dalhin ng emosyon, at hindi siya umaasa sa pag-apruba ng iba para maramdaman ang sarili niyang halaga. Sa mundo ng ingay, ang katahimikan mo ay lakas. Sa mundo ng pagpapa-impress, ang pagiging totoo mo ay kalayaan. At sa panahong halos lahat ay nagpupumilit mag-viral, ang lalaking marunong huminto, makinig at magpakalalim. Siya ang tunay na hindi makakalimutan. Kaya kung naramdaman mong tumama sa iyo ang video na ito, kung naramdaman mong may boses sa loob mo na gustong lumaya, kung naramdaman mong panahon na para tumigil sa paghabol at magsimulang maging, eto na yon. I-comment mo, pinili ko ang katahimikan para palakasin ang sarili ko. Hindi dahil uso, kundi dahil totoo. Dahil sawa ka ng magkunwari. Dahil handa ka ng mamuhay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong direksyon. At kung gusto mong samahan ka pa namin sa paglalakbay mo, kung gusto mong matuto pa ng mas maraming kaalaman tungkol sa Stoic philosophy, disiplina at paninindigang panlalaki, like this video at mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito sa Tagalog Stoic Wisdom, hindi natin tinuturo kung paano sumigaw para marinig. Tinuturo natin kung paano tumahimik at manatiling matatag para ang presensya mo pa lang sapat na. Hindi ka para sa hype, hindi ka para sa performance. Lalaki ka para tumindig, para magsimula, para manahimik at lumalim. At tandaan mo ito bago ka umalis, ang tunay na respeto ay hindi kailangan ipilit. Kusa itong dumarating sa mga lalaking hindi kailanman iniwan ang sarili nila.